Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Sa video na ito makikita na ang mga nagtataas ang mga gusali ay walang mga tao. Ang mga kalsada ay walang sasakyan at ang nakabibing katahimikan ang bumabalot sa buong syudad na ito sa China. Ilan lamang ang mga ito sa mga makikita mo sa ngayon sa mga tinatawag na ghost cities ng bansang China. Kung isipin mo, ang mga syudad na ito ay parang mga inabandona o iniwan ng mga dating nakatira nang dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ang mga ganitong klaseng tagpo ay mapapanood mo lamang sa mga pelikula na may kinalaman sa zombie o nuclear apocalypse. Pero mas magugulat ka kung malalaman mo na sa umpisa pa lang pala, wala nang nangahas kahit isa na manirahan sa mga syudad na ito. Ano nga bang nangyari at bakit napakarami ng mga ghost city sa China? Inatake na nga ba sila ng zombie kaya mas pinili na lang nilang iwanan ang syudad na ito? Ang pag-asenso ng China na naging pangalawa sa may pinakamalaking ekonomiya sa mundo ay natamo nila sa napakabilis lamang na panahon. Subalit sa likod kaya nito ay itinago nila ang totoong katayuan ng bansa. At ang mga ghost cities na ito ang nagsisilbing ebidensya ng kanilang panlilinlang. Una ay ang Ordos. Makikita ang syudad na ito na tila isang progresibong syudad bago ang isang zombie apocalypse. Makikita kasi na mukhang nabubuhay ang mga tao sa lugar na ito na hamak na mas advanced kaysa sa ibang mga syudad sa China. Noong kakapasok pa lamang ng mga taong 2000s, ang China ay tila pinagpala pagdating sa coal mining na talaga namang pinagkakitaan nila ng husto dahil sa inakala nila na magtutuloy-tuloy ito. Gumawa sila ng isang bago at natatanging syudad at pinangalanan pa nilang Ordos. Ang Ordos ay pinlano nila na magiging tirahan ng mga nasa 1 milyong katao. Subalit matapos ang 10 taon, ni isang inchik ay hindi nangahas na lumipat sa nasabing syudad. Ang bagong Ordos ay malapit lamang pala sa itinuturing na lumang Ordos City, na noong mga panahon na iyon ay isa ng progresibong syudad. Sino nga ba naman ang magnanais na manirahan sa isang ghost town kung pwede naman silang tumira sa kalapit lamang nitong syudad na marami ng mga tao at nakatira? Karamihan sa mga naninirahan sa lumang Ordos City ay mga migrant workers at mga government officials. Karamihan pa noon sa mga opisina ng gobyerno ay nilipat malapit sa bagong Ordos para mahikayat ang marami na doon magsimula ng kanilang buhay. Kaya ang ending, ang buong syudad ngayon ay isang malaking pagkakamali. 80 to 90% sa mga apartments dito ay pag-aari ng mga investors na ngayon ay wala ngang napala. Noong mga taong 2016, dahil sa hindi nila ma-meet ang kanilang expectations, sa halip na 1 milyong tao ang plano nilang makapanirahan sa naturang syudad, ay nagbaka sakali na lamang sila na baka nasa 300,000 na lamang ang maninirahan dito. Pero dahil pa din sa mataas na buwis at hindi magandang pagkakagawa ng mga gusali sa New Ordos, wala pa rin silang naakit na tumira sa kanilang bagong syudad. Noong taong 2016, nasa 100,000 lamang ang nangahas na manirahan dito. Ang mga ganitong klase ng problema ay hindi na lamang sa isang lugar ng China, kundi problema ito ng buong bansa. Sa katunayan, nasa 65 million empty units mayroon ng China sa ngayon na kung tutuusin, kayang-kayang tirahan ng buong populasyon ng France. Ang mga bakanting units na ito ay kaya ding makapag-accommodate ng at least 25% ng kanilang mga palaboy at pulubi sa kalsada. Ang pinakarason kung bakit napakaraming mga bahay at tirahan ngayon sa China ay dahil madaming mga investors ang inakalang ang mga real estate properties ay mga safe investments. Dahil hindi sila maaari mag-invest sa ibang bansa, ang pag-invest na lang sa mga bahay ang kanilang mas pinagtuunang pansin dahil naniniwala silang safe dito ang kanilang pera. Ang real estate sector ng China ay malaking bahagi ang naiambag sa kanilang ekonomiya at dahil sa nais nilang palaguin ang kanilang ekonomiya, ipinagpatuloy din nila ang pagpapalaki ng kanilang sektor ng real estate at syempre kung nais nilang palaguin ang sektor na ito, wala silang dapat na ibang gawin kundi ang magtayo, magpagawa at magparami ng kanilang mga gusali. Pangalawa ay ang Kunming's Ghost Neighborhood. Ang Kunming ay isang syudad na may populasyon na halos kasing dami ng mga tao sa Madrid.
Subalit may mga gusali at bahay dito na walang mga nakatira o di kay hindi pa tinirahan kahit isang beses. Nangyari ang pinaka-highlight ng syudad na ito noong taong 2021 na kung saan ang nasa 15 gusali na hindi pa natatapos at matagal nang nakatayo ay sabay-sabay na giniba at dinimolish. Nagsimulang itayo ang mga ito noong taong 2011 subalit ang mismong developer ay nalugi at nabaon sa utang. Ang syudad na ito ay makikita mula sa di kalayuan na grupo ng mga gusali na kayang mag-accommodate ng hanggang nasa 60,000 katao. Ayon sa mga ulat, nasa 30 katao ang naninirahan sa syudad sa kasalukuyan subalit ang mga tindahan dito ay nakasara magpasa hanggang ngayon, kabilang na ang mga eskwelahan at ospital. Ang developer sa likod ng pagtatayo nito ay isa sa mga tinitingalang developer sa China subalit ngayon ay baon sa utang. Pangatlo ay ang Tianducheng, ang Paris ng China. Magandang naging plano sa syudad na ito. Nais ng mga developer na ang sino mang maninirahan dito ay mararamdamang nasa loob siya ng Paris sa France. Lahat ay ginaya halos ng China ang mga gusali sa Paris. Para sa mga taga-China, hindi mo na muna kailangan pang lumipad ng malayo dahil kayang-kaya nilang makita ang Paris sa kanilang mismong bansa. Ang unang plano ay makakapag-accommodate ang syudad na ito ng hanggang 10,000 residente. Noong taong 2021, nasa 10% ng kanilang prospected residents ang naroon sa lugar. Subalit karamihan sa mga ito ay naroon dahil lamang sa curiosity. Pero bakit nga ba ito naging ghost city? Dahil sa pagnanais ng syudad na ito na magaya ang Paris, ang presyo ng mga property dito ay halos kasing mahal din ng mga nasa Paris at maraming mga typical na inchik ang hindi afford na manirahan sa ganoong kamahal na lugar. Pang-apat ay ang Ujiapu, ang Manhattan ng China. Siyempre, ang nais naman ng syudad na ito ay magaya ang Manhattan ng bansang Estados Unidos. Nakuha naman ng China ang kanilang ninanais na itsura ng syudad. Walang mga nagkalat na pulubi, walang mga adik, walang nagsusulat sa kung saan-saan, pero ang mas ikinagulat ng marami at ang katotohanan na wala din halos nakatira sa syudad. Walang mga sakyang dumadaan, walang mga pedestrian sa kalsada, tahimik at tanging mga gusali lamang makita mong nagpapakita ng isang modernong Manhattan. Noong taong 2021 nang bisitahan ito ng international media, nakita nila na napakarami pa palang mga hindi tapos na gusali at halos lahat ng mga establishmento ay sarado. Panglima ay ang Thames Town, ang London ng China. Isa na namang pagnanais ng China na magayang napakagandang London ng Europa. Mula sa mga red telephone booth at mga sikat na kainan sa London ay kopyang-kopya ng China. Pero kung maglalakad-lakad ka dito, doon mo pa lamang malalaman ang totoo nitong kalagayan. Karamihan sa mga gusali at bahay ay abandonado, walang mga nakatira at napakatahimik. Sa sobrang mahal, manirahan doon. Walang nagtatangkang manirahan sa syudad at ang mas malala pa, wala ni isa sa mga may-ari ng mga properties dito ang may planong babaan ang kanilang presyo. Kaya maituturing na ang Thames Town ay tila isang syudad sa isang zombie apocalypse movie. Pang-anim ay ang Chenggong. Ang syudad naman na ito ay may tuturing ng nakakabangon mula sa pagiging ghost city nito dahil sa mga eskwelahan na nasa lugar. Medyo nakakabawi na ito at sa kasalukuyan ay unti-unti na ring tinitirhan ng mga Chinese. Pang-pito ay ang Pudong. Ito ang may tuturing na pinakaunang ghost city ng China. Kadikit lamang nito ng Shanghai at tinangkang gawin itong pinakabagong financial district ng China na itinayo noong mga dekada 90. Noong taong 1998, sa panahon ng Asian financial crisis, ang syudad na ito ay nagkaroon ng vacancy rate ng hanggang 70% at nahinto ang napakaraming mga konstruksyon. Nakakapagtaka na ang bansang may pinakamalaking populasyon sa buong mundo ay may syudad na gaya ng Pudong na walang naninirahan. Kahit pa nirelocate na ang ilang mga government-owned banks sa loob ng Pudong, at nagbigay ng maraming mga insentibo para sa mga international business na dito magtayo ng kanilang negosyo ay wala pa ding nagawa at hindi pa din nakahatak ng maraming mga residente.